Magandang gabi, Pilipinas! Ako si Nelly Bantino. Welcome sa Likas Demokratiko News, ang boses ng taong bayan sa usaping klima, kabuhayan at kinabukasan. At ako naman si Manny Zacarias. Ngayon, tatalakayin natin ang ilimang mahalagang issue mula sa Climate Finance Ranking, Renewable Energy, Organic Farming, Biodiversity at Krisis sa Basura sa Lungsod. At ako naman si Roy Cabonegro mula Luzon hanggang Mindanao. Ito ang mga balitang may direktang epekto sa ating buhay, lalo na sa kabataan, gawa, kapihan, at mga lokal na pamahalaan. Simulan na ho natin. Pasok, Nelly. Okay, dumako tayo sa Pilipinas. Ika-79 sa Climate Finance Vulnerability Index. Inilabas itong July 1 ng Columbia Climate School ang Climate Finance Vulnerability Index kung saan pumesto ang Pilipinas sa 79 out of 188 countries. May score na 47.6. Ang score ay masasabi kung gaano tayo kahina sa pagbangon mula sa epekto ng climate change at kung gaano kalaki ang pangailangan natin sa climate finance. Tayo rin ang co-chair ng Vulnerable 20 Group o V20, mga bansang lubhang apektado ng krisis ng klima pero kulang sa pondo para sa ibig sabihin ng mga komunidad na ito mula bundok ang asapunani. Kaya kailangan tiyakin na ang climate adaptation at disaster risk reduction ay sapat ang pondo mula national budget hanggang LGU level. Okay, dumako naman tayo sa DOE na nawagan ng mas maraming public and private partnerships sa renewable energy. Sa isang event nitong July 2 sa Bataan, binigyang din ni DOE Assistant Secretary Maylin Kopongkol ang pangailangan ng mas maraming public-private partnerships upang maabot ang 35% renewable energy shared by 2030. Kaugnay nito, pinasinayanan ang Samal Solar Renewable Energy Project, may kapasidad na 41.92 megawatts na ngayon ay nagpapakain ng kuryente sa Luzon grid. Ayon sa DOE, meron ng 1,392 active renewable energy contracts na may kabuuang 7.05 gigawatts installed capacity as of April 2025. Patunay ito na may momentum ang renewable energy sector pero kailangan pa ng mas maraming proyekto at investments. At bukod sa malinis na enerhiya, nagbibigay rin ang mga proyekto ng trabaho, skills training at economic development sa lokal na komunidad. Ang hamon, pasigurong inclusive ang pag-unlad at hindi maiiwan ang mga maliliit na consumer at producer. Okay, punta naman tayo sa balitang organic agriculture. Sa larangan ng sustainable agriculture, nangunguna ang Negros Occidental bilang modelo ng organic farming sa bansa. Mula 2005, naging movement ito ng mga magsasaka, local government units at NGOs. Sa halip na synthetic inputs, gumagamit sila ng compost crop rotation at natural pest control. Bukod sa environmental benefits, tumataas din ang kita ng mga organic farmers, umaabot ng 5 hanggang 20% na dagdag ani. At ang lalawigan ay may aktibong suporta ng academe tulad ng Central Philippine State University at may mga policies para sa mga organic certification at market linkages. Ang tagumpay ng Negros ay patunay na posibleng pagsabayin ang kita, kalusugan at pangangalaga sa kalikasan. Dumako naman tayo sa Pilipinas Biodiversity Hotspot pero nasa panganib.
Ayon sa ulat ng P6 organization, ang Pilipinas ay biodiversity hotspots sa buong mundo. Kahit maliit na bansa, may libu-libong endemic species na hindi matatagpuan saan man. Ngunit kasabay ng yaman ng kalikasan, mabilis din ang pagkawala ng mga tirahan ng wildlife dahil sa illegal logging, mining at urban expansion. Sino ang kumikilos? NGOs tulad ng Haribon, DNR at ilang LGUs ay nagpapatupad ng conservation programs, reforestation at ecotourism initiatives. Pero kailangan pa ng mas malawak na suporta. Kung mawala ang ating biodiversity, apektado ang food supply, kabuhayan at resilience natin sa sakuna. Kaya mahalaga protektahan ito ngayon pa lang. Dumako naman tayo sa basura sa Maynila. Umabot na to sa crisis ayon sa New York Times. Ayon sa artikulo ng New York Times nitong July 4, nasa crisis level na ang garbage situation sa Metro Manila. Sa mga lugar gaya ng Tondo at Navotas, bundok-bundok na ang basura. Ang sanhi, kakulangan sa segregation, kulang ang MRF o Materials Recovery Facility at limitado ang pagtapatupad ng ecological at bukod pa rito, maraming barangay ang walang ayos na sistema para sa composting at recycling. Tinatayang libu-libong tonelada ng basura araw-araw ang naitatambak o nasunog, nagpapalala ng air pollution at pagbaha. May mga barangay na nagsusumikap sa zero waste pero kulang pa sa suporta. Kailangan dito ang national strategy, APR implementation at scaling up ng community-based solutions. Ito ay hindi lang environmental issue. Ito ay health, governance, at urban justice. Ngayong gabi, nakita natin kung paanong konektado ang klima, agrikultura, enerhiya, kalikasan at urban management sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa climate finance hanggang sa crisis sa basura, iisa lamang ang panawagan, dapat sama-sama tayong kumilos. Ang likas demokratiko ay naniniwala sa people-centered governance at sustainable solution. Hindi lang dapat inform, dapat power din ang pamahalaan. Ako si Nelly. At ako naman si Manny Zacarias. Ako si Roy Cabonero. Ito ang likas demokratiko news. Kabayan, likasan para likasan ng makakalikasan araw sa pilihan lahat. Magandang gabi. Mahina yung internet nyo, sir. Sir Roy, mahina yung internet nyo. Oh, ano yan? Post lang natin ito. Putol-putol.